Kaya kami ay nawalan ng pag-asa, maging sa aming buhay. Namiligro yung buhay namin. Ang hatol ng kamatayan ay sa aming mga sarili upang hindi kami magtiwala sa aming sarili. Hanggat kaya mong iligtas yung sarili mo, hindi si Lord gagawa sa iyo. Hindi si Lord gagawa. Kaya mong iligtas yung sarili mo. Hanggat kayang gawin ng biogesic yan, hindi mo pwede sabing, praise the Lord. Nagigits nyo? Ito yung testimony. May paghihirap, may kabigatan, may kawalang pag-asa, may hatol ng kamatayan. Ganun pa man, sabi niya, nagtiwala hindi sa mga sarili kami, kundi sa Diyos. Kasi bakit? Kahit mamatay kami, ibabangon niya kami ulit. Yan yung pagtindig sa Diyos. Pagtindig sa kanyang kakayahan. Pagtindig sa sinasabi niya, ito yung magagawa ko sa iyo. Diba? Ano yung mga trials na meron tayo kung sakali? Diba? Hindi ko sinasabing papasukin natin yung maraming mga trials. Diba? Hindi. I-stress natin yung mga sarili natin. Kasi baka hindi natin nararanasan yung Panginoon. At therefore, pag nagkwento tayo sa mga tao, isipin na, kaya ko naman yan. Diba? Anong extraordinary dyan sa kwento mo kung sakali? Nagigits natin, dati hindi siya gano'n. Dati hindi gano'n ang testimony na 2 Corinthians 1 verse 7. Kaya sabi niya, tiyak ang aming pag-asa, diba? Tiyak yung pag-asa namin, assured kami yan. Dahil alam namin na kung paanong kabahagi kami ng paghihirap ni Jesus, pero kabahagi din kami ng kaaliwangan. Hindi niya kami iiwanan. Diba? Meron isang araw, hindi lamang pagbangon, meron isang araw pagganti. Hindi lang igaganti ka niya, kundi gagantimpalaan ka niya. Kasi merong ganyan. Merong time ng reward at yun ay paparating sa atin. Bilang niya lahat. Basta, merong scripture sa Romans chapter 8, verse 18 niya tayo, nung sinabi niya, or 19, na lahat ng pinagpagura natin, pinaghirapan natin, hindi mo maikukumpara sa glory na naghihintay sa iyo. Sana huwag nakakaya yung paglalakad natin na, di ba? Pagpasok natin doon, nagbubunyi silang lahat. Kasi ikaw, tapos biglang, sige, tingnan natin yung testimony ni Eugene. Eugene, ano nangyari sa'yo? Testimony ka doon. Tapos, yabang mo pang magsabi ng mga testimony. Pag narinig mo yung mga testimony nila. Di ba? Si Apostle Paul ay pinabutan ng ulo, by the way. Nung namatay siya sa Rome. Si Apostle Peter, pinako siya sa krus, pero patiwalik yung gusto niya. Kasi ayaw niya na katulad siya ng kanyang Savior. Karamihan sa kanila pinatay, yung 12 apostles. Okay? Yung hindi lang mamatay si Apostle John. Kaya, dinala na lang siya sa Patmos. At doon, nasulat niya yung Book of Revelation. Pero yung isang remarkable sa kanya, inilublob siya sa kumukulong mantika, pero hindi siya namatay. Hindi ko lang alam kung paano nangyari yun. Diba? Pero yun yung traditional na kwento ng mga apostles. Hindi tayo apostol. Sa pwede yan, hindi naman apostol eh. Pero si Jesus mo at yung Jesus nila. Yung God mo, yung God nila, pareho lang yun. Hindi tayo magkakapareho, pero iisa yung ating pinagkakatiwalaan at power kung bakit tayo pwede magpatuloy. At makapangyarihan at amazing at kamangha-mangha. Diba? Kasi ito yung kinakailangan ng sanglibutan natin para magising sila. Para magising sila. Katulad ng first century Christian. Sa 2 Corinthians 1 verse 10, ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin sa malagim na kamatayan. Makinig kang mabuti. At tuloy na nagliligtas. Sa Kanya ay may pag-asa kami na patuloy siya magliligtas pa. Yung God in the past ay magliligtas. Ngayong ating present ay nagliligtas. At sa future natin, magliligtas pa. Yung buong buhay mo, covered. Nasaan yung prueba? Kung puro tayo manatakutin, kung puro tayo mahihain, kung puro tayo duwag. Pagliligtas na nga siya, oh. Di ba? Kahit saan ka magpunta, kahit anong kalagayan mo, ulitin mo to. 2 Corinthians chapter 1. Okay? At makita natin kung ano yung sinasabi nila. That's why they stood firm. Pwede ka lang isway niya, yung trials mo, pero mananatili kang nakatindig. Hindi kayo tutumba. Diba? Ito yung ating pinag-uusapan today.
Ito yung ating ipagsasaya sa ating party. Ilang niya magtatapos na. Hindi lang yun. Nakatayo tayo. Pero reviewin natin bakit tayo nakatayo. Reviewin natin kung magpapatuloy tayo tatayo sa susunod pa. Stand up for righteousness. Sa katwiran. Kung ikaw ay standing firm, ikaw ay magtitindig, magiging matatag ka sa katwiran. 1 Corinthians 15 verse 33 to 34. Huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali. Okay? Gumising kayo na may katwiran, huwag magkasala sapagkat ang iba ay hindi nakakakilala sa Diyos. Nagsasalita ako para sa inyong kahihiyan. Tumindig tayo sa katwiran na sinasabi ng Panginoon natin. Huwag nating payagan na makompromise yung matuwid na sinasabi ng Panginoon natin. Merong katwiran na sinasabi yung sanglibutan. Papangatwiranan nila yung kanilang ginagawa. Diba? Pero tayo hindi. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kaya lang, ang problema, makukulture shock ka kapag meron ka ng kinalaman sa world. Kaya ang sinasabi ni Apostle Paul, di ba? Do not be conformed, but be transformed. Huwag kang makonform, maging katulad ng sanglibutan, pero maging iba ka. Kasi, meron silang mga pamamaraan, meron silang mga pangangatwiran, meron silang ibang uri ng katwiran, pero hindi siya matuwid. Hindi siya matuwid. Okay? Papangatwiranan nila lahat. Okay? Abortion, sabi nila, right. Right yan. Okay? Kapag homosexuality, well, lifestyle yan. Yan yung lifestyle nila. Substances, ganoon din, lifestyle nila yun. Wala na nagsasabing, sin yan, kinakailangan mong kasi yun yung sinasabi ng scriptures. At dahil meron tayong connection dito sa mga taong ito, dyan sa world nila at sa kanilang standard, eventually, kapag mahihina yung mga pananampalataya na we are not standing firm, yun yung dahilan kung bakit papasok na natin dito sa sa ating maliit na grupo yung pananaw. At makikipagtunggali tayo sa mga ganito sa kanya. Sabi dito ni Paul, ang masamang kasama, sumisira sa magandang pag-uugali. Actually, kinuquote niya ito somewhere. Okay? Evil relationships corrupts. Okay? Isang quotation yan from isa daw na Greek na manunulat, si Menander. So, tama yun. Di ba? Gumising kayo na may katwiran at huwag kayong magkasala. Kasi hiniheli kayo nung kanilang pangatwiran. Para maging tanggap ka sa kanila. Okay, naghahanap ka pa ng ibang katotohanan, naghahanap ka pa ng ibang katwiran. Wala nang ibang katwiran bukod sa sinabi ng Panginoon. Di ba? Lahat ng alternatibo is quicksand. Si Lord lang yung rock. Hindi mo pwedeng tungtungan yung mga yun at pwede ka nilang i-hold. Si Lord lang yung pwede. At sabi niya dyan, dahil meron tayong relationship. At ang mga relationships na ito ay kahit friendship, sa trabaho, sa school, kahit ano pa man. Okay? Lalo na kapag palagi ka lang nandito sa simbahan, at ito lang na naiintindihan mo, ito lang nakikita paglabas mo doon, wala na. Pero kahit hindi ka lumabas kasi may internet. Pindut-pindutin mo lang yan, nasa labas ka na kagad. At kung hindi ka mag-iingat, sisirain niya kung ano yung mabuti na naiintindihan mo. Yung katwiran na sinasabi mo, isang araw hindi na siya katwiran. Okay? Actually, kahit sa education. Diba? Pasok mo sa school, nandun na kung ano yung sasabihin nila. Walang God, God is dead, etc. etc. Actually, galing tayo sa pagputok, hindi tayo galing sa God, diba? Etc. etc. At pinag-aaralan mo yun, i-degrade ka nila. Para lang handapin mo yung mga ganun pa natuwa. Okay, so sabi ng iba, dapat intindihin mo kami. Dapat i-love mo kami. Di ba? I-love natin. Pero love is not intolerant. Love is not tolerant pala, sorry. Okay? Ibig sabihin, hindi konsentidor ang love. Isipin mo na lang kung, sige, ilalove ni Lord kasi God is love. Ilalove niya pati si Hitler, papapasukin niya sa kingdom niya. Ano iisipin ng mga naging biktima ni Hitler tapos hindi siya nagbabago? Hindi. Dahil love si God, kaya mag-judge siya isang araw. At nag-judge si God. Di ba? Kahit sa Bible natin, yung Sodom at Gomorrah, ginudge niya yun. Dahil sa kanilang tila baga kalagayan doon na hindi maganda. Yung time ni Noah, ginudge niya yun. Dahil palagi sila nag-iisip ng masama. May hell sa araw. Kasi may mga tao na ayaw nila ng pangatwiran ng Panginoon, righteousness ng Panginoon,
Aayawan din sila ni God. Kasi bibigay ni Lord sa kanila yung gusto nila habang nabubuhay sila dito sa lupa. Ayaw mo ng aking katwiran, ayaw mo ng aking pag-aari, ayaw mo ng pagiging God ko. Well, mabubuhay ka nang walang hanggan wala ako. At kung wala siya, walang good. Lahat. Nandito lang yun kasi nandito tayo sa grace period of God. Hindi pwede kasi napapasukin niya yung mga tao sa kingdom niya, tapos ipapatupad niya yung katwiran niya na inaayawan nila habang nabubuhay sila dito. Magiging impyerno sa kanila yung kingdom of God, kung gano'n. Nagigets natin? Kaya dahil mahal sila ng Panginoon, maghihiwalay sila ng walang hanggan. Ibibigay sila ng Panginoon sa gusto nila. Yun yung mangyayari sa araw. Di ba? Pero yun yung justice ng Panginoon dahil God is love. Otherwise, hindi na siya love kung ito-tolerate niya lahat kung ano pa man. So, huwag natin itolerate yung mali. Huwag natin sabihin yung hindi makatwiran na makatwiran. Sabi niya, hindi matuwiran, hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Sinabi niya na niya. Hindi ba ninyo alam, sabi niya, huwag kayong magpadaya ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga mangangalunya, mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Gano'ng kaklaro yan? Pero sa sanglibutan, babaluktitin nila yan. At tayo na mayroong kinalaman doon, at tayo na mga nanonood at nagbabasa sa internet, mapapalitan yung mga pananaw natin tungkol dito. Maguguluhan ikaw, okay? Kasi hindi ka firm sa faith na meron ka. Hindi ka firm sa Word of God, kay God na nagsalita. Sinabi na niya, yan, no? hindi magmamana yung hindi matuwid. Pag hindi ka matuwid, ayon sa Kanya, hindi ka magmamana. Hindi ayon sa akin, kasi wala akong karapatang mag-judge. Pero ito yung judgment ni God. Maging ang mga magnanakaw, mapag-imbot, manginginom ng alak, ang mga mapanirang puri, ang mga sakit, hindi magmamana ng paghahari ni God. Kasi ayaw nila ng paghahari ni God. Kasi ang paghahari ni God, wala lahat yung mga bagay na ito. Mababaliktad lahat siya. At dahil yan yung gusto nilang buhay, paano sila papasok sa paghahari ni God? Paano sila tatanggapin doon kung ayaw nila ng ganito? At sabi niya dito, ganito ang ilan sa inyo. Lasenggo yung mga members dati, bago sila maging member. Bakla, homosexual yung mga tao dati. At hindi sila yung pinakamatinding kasalanan. Sila ay listahan, kapareho lang. Huwag nating ayawan yung mga tao dahil ganito yung kanilang ginagawa. Actually, ikinamatay sila ng Panginoon. Actually, create sila ng Lord sa wangis ng Panginoon, katulad natin, kaya mahalaga sila. At ikinamatay sila ng Panginoon. Diba? Huwag natin sabihin mas mataas yung isang kasalanan sa ibang kasalanan. Lahat ng ito ay magkakasama. At sabi niya, ganyan yung ilan sa inyo dati. Diba? Kung gaano ka-transparent yung Word of God. Hindi niya tinatago kung sino sila. Diba? Pero may hope. Pero mayroong pag-overcome. Pero mayroong salvation. Basta tawagin natin kung ano yung sinasabi ni Lord dyan sa bagay na gawain na yan. Huwag natin siyang papakatwiranan. Diba? I-reason out kasi mali yun. Sinabi niya hindi matuwid, hindi na matuwid. Diba? At huhugasan niya kayo, sabi niya, binabanal kayo at ginawa kayong matuwid ng Panginoon Jesus. Siyempre, gagawin natin siya with love, katulad ng sinasabi natin. Siyempre, with grace. Pero, hindi mo pwedeng gawin na palitan yung Word of God para lang i-accommodate yung political incorrectness na sinasabi nila, correct yung political incorrectness. No, we are not politically correct. We are correct. Dapat ganun yung Christian. May truth kang dala. Diba? Kung hindi mo yan paniniwalaan at bibigyan mo ng accommodation yung sinasabi ng sanglibutan sa kasalukuyan, you are conforming. You are not transformed. You are not standing firm. Sa totoo lang, kapag mayroon pang bagay na mangyari, may persecution, wala na. Wala nang titindig. Kasi puro salita lang yung Christianity. Wala siyang laman. Okay? Stand up for true freedom. Anong true freedom? Ano yung totoong kalayaan? Sabi dito sa Galatians 5 verse 1, tayo ay pinalaya ni Kristo, magpakatatag kayo. Diba? Stand firm or stand, be steadfast. Sa kalayaan ito, at huwag na ninyong hayaang ang sino man na dalhin kayong muli sa pagkaalipin. Si Lord na yung Panginoon natin. Hindi na tayo alipin ng kahit sino. Magpakatatag tayo sa kalayaan. At anong sinasabi niya, Apostle Paul dito? Sa verse 13, ngayon mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya.
at magpakatatag kayo dito sa kalayaan. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa hilig ng laman. Huwag ninyong gamitin yung kalayaan nyo ngayon para i-abuse nyo yung grace na sinasabi ni Lord. Huwag natin i-abuse yung love na sinasabi ng Panginoon sa atin. Di ba sabi niya, huwag maging pagkakataon siya para yung hilig ng laman yung mamayani sa atin, kundi yung kalayaan natin ay maglingkod. Hindi tayo magiging malaya na gawin yung gusto ng laman, kundi paglingkuran yung Panginoon. Kasi yung kalayaan na tinawag niya tayo doon. Okay? Kasi yung ibang mga tao, ganun eh. Abusive of grace. Kasi alam nila eh, may kapatawaran. Alam nila eh, na pwede silang umulit. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Well, ang bad news is, isang araw, hindi mo na paniniwalaan kung pinatawad ka o hindi. Hindi magbabago si Lord, pero magbabago ka. Kasi, nagiging ano ka na eh, nagiging, sa pagsanay natin, nagiging manhid na tayo sa tama. Eventually, baka hindi na natin mapaniwalaan, pinatawad ba talaga ako ni Lord o hindi? Diba? Imbis na pangatwiranan natin yung hindi pagsunod, mas pangatwiranan natin yung pagsunod. Going forward, di ba? Kung gusto natin we are standing firm, ito yung ating gagawin. Stand up against the flesh. Stand up for true freedom. Ang tao mo lang pagpipigil sa sarili, kaya ng isang bayan na walang pader. Kung wala kang self-control, para kang city daw na walang pader. Kapag walang pader dati yung city, mabilis siyang pasukin ng kawat, mabilis siyang matalo. Ang weakness natin ay kung hindi natin nakokontrol yung sarili natin. Okay? Kasi kapag ikaw yung nasunod sa sarili mo, wala ka nang papakinggan iba. Hindi ka na magpapakorek, hindi ka na makikinig ng pasabi, gagawin mo lahat yung gusto mong gawin, at sa palagay mo okay lang yun. Pero you're weak. Diba? Baka isang araw dying ka na, hindi mo alam. May mga tao na magsasabi sa'yo kasi napapansin ka nila eh. Diba? Kasi wala ka na, hindi ka dapat alipin na eh. Dapat hindi ka na nakaangkla dyan. Dapat malaya ka na. Pero yung iba, babalik sila sa Egypt. Katulad ng asawa ni Lot, babalik sila sa Sodom at Gomorrah. Magiging asin sila na walang kwenta. Kasi naging asin yung asawa ni Lot. Proverbs 27 verse 5. Mas mabuti ang pagsaway sa hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi pinapaalam. Open rebuke is better than secret love. Ayoko makarinig ng mga ganitong talk, diba? Parte ito eh. Okay, kaya lang gusto natin tumayo eh. Sino ayaw tumayo? Gusto nyo ba? Pagpasok ng bagong taon, lahat tayo mahina, lahat tayo, mga mahinang nilalang. Sino gustong mahinang nilalang next year? Wala. So, ito yung paraan para tayo maging malalakas. Kasi ang ating kalakasan, hindi naman physical eh. More so sa ating spiritual na buhay. At sabi dito, kapag mahal mo sila, sabihan mo sila. Parents, kapag mahal niyo yung mga anak niyo, papuntahin niyo sila sa church. Di ba? Ito yung church na nakikinabang ka, tapos pababayaan mo yung mga anak mo kung saan-saan. At sabihin ng anak ko, meron akong module. Saka na lang yung module mo. Pwede mo naman gawin yun eh. Hindi mo kasi ginawa nung nakarang araw eh. Pumunta ka sa church. Pagalitan natin sila kasi mali yun eh. Pag yung hawak-hawak nila tayo sa leeg, gagawin ko to, gagawin ko yan. O, pahintulutan mo ng pahintulutan yan. Para ka ng TV sa kanila, nire-remote ka na nila. Pinayagan natin. Kasi mahal natin sila. Ito yun. Kung mahal mo yan, sasabihan mo yan. Huwag mo nang pagtatakpan. Kahit sino pa siya. Kasi pagharap siya ng Panginoon, wala ka doon. At nakita ni Lord lahat siya. Nakita ni Lord lahat siya. At kapag yung tao hindi nagbago, haharap siya kay Lord na hindi karapat-dapat. Sinabi na ni Lord yun eh. Dapat tayo yung unang naniniwala dun sa mga salitang ito. Tayo yung nagpo-promote ng mga salitang ito. Ang taong ayaw magbago, kahit palaging sinasaway, may mga ganong tao eh, sinasaway, palagi mo sinasabihan, di sila tumatanggap ng koreksyon, bigla na lang, mapapahamak sila at di na sila makakabangon pa. Yung warning na katulad nito. Hindi mabuti yung posisyon mo. Kasi mahihina siya eh. Pag dumating yung mas malakas, bagsak ka na kagad. Kasi tago ka ng tago. Tataguan mo ba si God?
kinakantahan mo nga siya na omniscience tong God na to, alam niya lahat. Tapos sa palagay mo, makakapagtago ka. No, no. Kinakailangan lang natin lumabas at magpatuloy sa Kanya isang araw. Magpapatuloy tayo na kilala niya tayo. Kahit sino tayo. Hindi kayo nakikipag-deal sa amin. And this is not even parang tinatakot ka lang. Hindi kita tinatakot. Well, kung wala kang pananampalataya, mas malaki yung problema mo. Pero kung may pananampalataya ka sa God, kahit konti lang, i-consider mo ito. Okay? Hindi siya Savior natin isang araw, magiging judge natin siya isang araw. 1 Corinthians 10 verse 12, ang nag-aakalang siya nakatayo, going forward, 2023, okay? 2022, nakaluhod tayong lahat. Tama, di ba, Brother Buddy? Nagpungsoy si Brother Buddy. So nakaluhod. Tama yun, kasi 2 years eh. Dahil sa COVID eh. Di ba? Bingi tayo lahat ng tulong sa Panginoon. Pero going forward, 2023, okay, let's be transparent. Kung mahina tayo, Lord, palaksin mo ako. Kung mayroon akong pagkakamali, Lord, patawarin mo ako. Kung mayroon akong kahinaan, Lord, gabayan mo ako kung hindi ko alam yung pupuntahan, etc., etc. Kasi going forward, siguro nakaluhod na tayo ng 2022. Paano pag mas malakas yung mangyayari sa 2023? How can you be sure? Diba? Kaya nag-aakala siya nakatayo, sana huwag ka lang mag-akala, sana alam mong nakatayo ka. Kasi baka nabuwal ka na ng matagal. Yan yung sinasabi ng verse na yan. Kala ko standing firm itong pag-usapan natin. Parang sermon nito ah. Sinusupil ko ang aking katawan, pinasusuko ko ito upang sa aking pangangaral sa iba ay hindi ako masuko ang hindi karapat-dapat. Yung katawan natin. Okay? Stand up against your flesh. Stand up against sino mang may flesh. Kinakailangan ma-realize din ito. Kinakailangan maging, alam natin lahat itong bagay na ito. Okay? Hindi mo gusto itong talk na ito kasi kahit ako hindi ko magugustuhan. Kung ako yung kinakausap kung sakali. Diba? Stand firm. Okay? Stand firm sa lahat ng mga bagay nito. Stand firm sa grace ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5. Kasi meron siyang kapatawaran. Katulad ng sinasabi ko, Lord, tulungan mo ako. Lord, sakluluhan mo ako. Patawarin mo ako. Lord, etc. etc. Si Lord na. Kasi siya lang yung dahilan kung bakit tayo makakatindig at magiging matatag. At panghuli, stand up in hope. Kasi meron pang buhay pagkatapos nito. Yun yung dahilan kung bakit kinakailangan mong stand firm, standing firm. Kasi may buhay pa pagkatapos nito. Okay? At nandoon yung mga bagay na inaasahan natin sa palagay natin, parang dito sa lahat, dito bitin. Kasi nandun lahat siya. Okay? 1 Corinthians 15 verse 19. Kung ang hope natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lang, kawawa tayo. Kung si Kristo ay tagapagligtas natin dito lang, sakit, magbibigay siya ng trabaho, magbibigay siya ng partner, etc. At yun lang yung inaasahan mo kay Jesus Christ, kawawa ka. Kasi hindi ka naman pinakamayaman, hindi ka pinakamalusog, hindi. O sige, maganda na yung mo, boyfriend mo, girlfriend mo, maganda na sila. Ikaw na yung may pinakamagandang girlfriend, boyfriend. Pero hindi ikaw yung pinaka. Kasi mga unsaved dito at mga unbelievers, atheists dito, mas mayayaman sila, mas malulusog sila kaysa atin. So kung aasa tayo kay Jesus Christ at sa kaligtasan natin, para lang dito sa buhay natin, no. Kasi nakaabante yung pag-asa natin hanggang sa pagbangon muli ng mga patay. Sila hindi na sila ibabangon. Kapag hindi natin makita at madiscover kaibahan natin sa kanila, kaya tayo maaawa sa sarili natin kapag kino-compare natin yung sarili natin sa kanila. Kaya tayo mag-iisip na, parang unfair si Lord. Diba ito, unsaved to, tapos ganito siya, tapos ako sumusunod, nagbibigay lahat, etc. Tapos ganito ako. Hindi, yung lamang mo pagkatapos ng buhay na ito. May walang hanggan ka na mas mabuti sila, saan sila pupulutin sa araw? Kaya lang, yun kasi yung palagi natin pinaniniwalaan, di ba? Si Lord, magpapagaling, si Lord, ganito. Hindi. Binigay na niya sa atin yung best, nung binigay niya sa atin yung Holy Spirit. At binigay niya sa atin yung kaligtasan. Kasi naghihintay sa atin yung best. May best pa din dito sa buhay na ito, pero the life after, yun yung pinaka. Ngunit siya na mga pagtitiis hanggang sa wakas, maliligtas. At panghuli, makakapagtiis yung tao na standing firm. Sa lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin. Kung may madiscover ka pa na iba pa, pwede mong idagdag yan. Nevertheless, stand firm. Okay? Hindi lamang ngayong taon na to, next year, hindi lamang next year, sa taon-taon ng buhay natin habang nabubuhay tayo. Kasi you will not but stand firm. Kasi kapag hindi ka mapapabuti. Dahil dito, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatayo laban sa masamang araw. At pagkagawa nyo ng lahat ng mga bagay na ito ay
manatili kayo nakatayo. Kasi that's what matters. Makatayo ka at nanatili ka nakatayo at hindi nakatumpa. At ito po yung standing firm for God over everything till the end. Bago kayo sampalin itong talk na to, nasampal-sampal na ako ng talk na to. Okay? Kaya magkakasama tayo. Standing firm for God over everything till the end. Okay? So, yan po yung pinag-usapan natin. Ano lang, recap lang. At mag-celebrate na tayo. Pwede na kayong tumawa, pwede na kayong huminga. Kasi pagkatapos ng taon na to, makikita na natin yung bunga. Kasi siseryosohin natin. Yung ating tema, stand firm for God over everything. Till the end, let's party! So, binibigay ko na kayo kay Brother Ray. Okay. Maraming salamat Pastor Eugene sa